mga qualification and standard sa trabaho po o sa office of the bishop. Sa una po, titignan po natin, ano po ang pinakaunang sinabi? Meron siyang desire of good work. Ibig sabihin, ang kanya pong nais ay mabuting hangarin, Hindi po personal reason or money matters o kung ano man pong mga ibang bagay, kundi para po sa kabutihan. Dahil ang gawain ng Diyos, marunong mamuno sa kanyang sariling sambahayan. Ayan po, isa po yan, Kasi tama naman, Paano mo pamumunuan ang iglesia ng Diyos na yung sarili mong sambahayan ay hindi mo mapamunuan? Kaya isa po yan, mga kapatid. Kaya pag sira ang pamilya mo o hindi ka po matagumpay sa pamumuno mo sa pamilya mo, sigurado hindi ka rin magiging matagumpay sa pamumuno mo sa ibang tao. Hindi po siya baguhan. Kaya meron tinatawag na seminary. Kailangan nag-aral ng salita ng Diyos. Hindi po siya baguhan, hindi po siya ignorante sa salita ng Diyos. Kasi ang pastor po, siya dapat ang pinaka-matured pagdating sa pananampalataya. Hindi po sa edad, kundi sa pananampalataya. Kasi di ba nung nakaraang Sunday, tinanong ko sa inyo, payag ba kayo ng inyong pastor ay mahina sa pananampalataya? Yan ang mamumuno sa inyo. Papayag ba kayo ng inyong pastor ay mabilis magtampo, mabilis matisod, hindi nagbibigay ng ikapu, hindi po makitaan ng tinatawag na sigasig sa pananampalataya? Hindi po pwede na magpastor ang ganong klaseng tao, mga kapatid. Kaya sabi po dito, hindi siya baguhan. Sinabi dito, meron siyang mabuting patotoo doon sa mga wala. Ano ito? Ano ibig sabihin nito? Siya po'y merong patotoo, mabuting patotoo, hindi lamang po sa mga tao na nasa paligid niya, na mga Kristiyano, kapatiran, pamilya, kundi doon sa hindi niya kilala. Yung mga taong nakakakilala sa atin na hindi naman tayo kilala, tulad niya sa opisina natin. Yung mga walang pananampalataya, mga walang Diyos. Kami po bang mga pastor, ay meron ba kami mabuting patotoo sa kanila? Yan ang sabi ng Biblia. Kasi paano nga mapapaniwala ang mga tao na walang Kristo kung hindi maganda ang ugali ng isang, na ang iglesia po doon sa Amerika, kung noon daw ay meron pong halos 2,000 churches or 3,000 churches meron sa Amerika, entire America. Ngayon daw po ay nasa 1,000 plus na lang. So, 60% to 70% ang nag-close. Alam niyo po kung anong dahilan? Wala na pong next generation ang gustong maging pastor. Okay? Karamihan po sa mga churches po doon ay wala pong pastor. Nagpapatuloy po ang mga doon, ang mga miyembro po doon na wala po silang, meron lang sila mga deacon, pero hindi po willing na ma-ordain bilang pastor. Can you imagine that, mga kapatid? Mahirap pong magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon kung wala pong mag-guide. Ang babala ng Panginoon. Kasi hindi naman natin hindi lingid sa ating kaalaman na minsan sa isang kawan may nahahalo. Meron ba ditong nahalo lang? Black sheep, Black sheep, Kumbaga sa talinghaga ng trigo at ng damo, merong damo. Okay, yan yung mga sinisiraan yung pastor. Sila yung mga nagsasalita ng hindi maganda sa pastor. Sila yan, yung mga tares na yan, sila yung mga, ang binabantayan lang nila, yung maling gagawin, maling sasabihin, at maling aksyon ng pastor. Meron bang ganyan dito? Ito ang babala ng Diyos kung meron man. At least nabalaan kita. Kung meron, Moises, mga propeta, at sa panahon natin ngayon, wala tayong propeta, wala na po tayo ngayong mga apostoles, pero sa panahon natin ngayon, ang ginagamit ng Diyos, pastor. Sabi ng Biblia, huwag mong galawin, huwag mong saktan, huwag mong pagsalitaan ng hindi maganda. Huwag mong i-disrespect
ang pinahiran ng langis ng Diyos. Lalo na yung nagtuturo ng tama at namumuno ng tama. Pag kinalaban mo yan, kinakalaban mo rin ang Diyos. Kung si Pastor Andrew, yun sa qualification, nambubugbog, nambababae, naglalasing, naging gahaman sa pera, lahat ng opposite sa qualification, that's the time na pwede nyo kung usigin, murahin nyo pa. Kaya dapat naman murahin ng pastor na ng babae, no? Murahin. Dapat na pagsalitaan ng hindi tama, na hindi maganda ang pastor na hindi gumagawa ng maganda. Kasi una pa lang the office of the bishop must desire a good work. So, pag hindi na good work ang desire niya, hindi na siya karapat-dapat talagang maging pastor. Amen? So, kung karapat-dapat at tama naman ang ginagawa ng pastor, tapos sinisiraan mo, delikado ang bro. Makakita kayo ng konting buta sa pastor, hindi yan valid reason para pagsalitaan nyo ng masama. Amen? Nakakita lang kayo ng konting butas, akala nyo naman malaki na yung bagay na ginawa, masamang bagay na yung ginawa ng pastor. No? Itong si Aaron and Miriam, yun yung ginawa nila, no? Siya lang ba ang may karapatan na kausapin ng Diyos? Kini-question nila ngayon. Minsan, may mga miyembro, no? Siya lang ba marunong mangaral? No? Kaya ko rin naman yung ginagawa ni Pastor Andrew, eh. Di ikaw magpastor para malaman mo kung ano yung bigat na trabaho ng pagiging pastor. Ganon kay Moises, no? Kung sa panahon ito. Di kayong kumausap sa Diyos, Miriam and Aaron, para malaman nyo yung bigat ng aking tungkulin na anytime may sumbong kayo o reklamo kayo, ako lapit sa Diyos. Pagkalapit ko sa Diyos, sinabi ng Diyos, meron na namang reklamo ang bayan ng Israel. Mabigat ang trabaho ni Moises sa panahon na ito. Amen? Kaya pag nakakita kayo ng konting butas, huwag nyo na po yung pansinin. Isipin nyo na lang mabigat ang ginagawa niya. Tama po ba, mga kapatid? Unless, kung merong gustong maging pastor at gusto niyang mag-take over ng ministry, magmi-mission ako ng iba, pwede po yun. Ilagay lang natin sa tama at maayos na proseso. Kaya siraan mo pa, mga nganim. Elder, ibig sabihin, yung pastor na nangangaral, matured sa pananampalataya, hindi sa edad, kundi sa pananampalataya, how he exposed, how he expound, o how he explained the Word of God well. Kasi minsan yung mga miyembro hindi nila masyadong maiintindihan yung lalim ng salita ng Diyos. So ang gagamitin yung mas makakaintindi yung pastor. Kaya kami mga pastor, obligado kami mag-aral, mga kapatid. Obligado kaming saliksik talaga, yung tinatawag na rightly dividing the word of truth. Nang sa gayon mapakain ang spiritual ng mga nasasakupan. Elder po yun. Ang akong pastor. Ano ba ibig sabihin pag tinatawag na bishop ang isang pastor? Tatawagin pala dapat na bishop ang isang pastor pag meron na siyang mga pastor na nasa ilalim niya. Aba, antindi na. Mayroon ka nang naging bunga din na pastor. Halimbawa ako, naging pastor si Brother Lexter, si Brother Yuri, naging pastor. Si Brother Prince, gisingin mo nga, Brad, gisingin mo. Si Father John Lloyd, maging pastor. Halimbawa lang tuturo pa naman kita maging pastor. No? Kaya nagulat ako, nakita ko na nagpe-pray siya Ayan. Si Brother John, maging pastor. Bishop. Yun ang tawag daw, bishop. Meron pa nga ako nagulat ako, tawag reverend, no? Reverend. Alam nyo ba, hindi tinatawag na reverend ang tao, kundi yun po yung address lamang sa Diyos. Don't call a man reverend or a father because that is exclusive only to God. Kaya wala pong reverend sa Missionary Baptist. Amen? Nakalagay po yan sa book siyang bahagi dahil ginamit lang siya sa gawain ng Diyos. Kaya wala pong karapatan ang pastor talaga na ang kininang gawain na sa kanya po yung credit dahil sa Diyos lamang po ang lahat ng kapurihan. Okay? Kaya nakakatakot po Ilalagay yung pangalan mo dito, may picture sa mga malalaking
anniversary, nakalagay yung mukha, nakalagay yung pangalan. Tapos sa katabi niya, Reverend Bishop Andrew Dado. Tindi, no? Pangalan pa lang, hindi na makabasag Pero karamihan ng mga nagpapatawag ng Reverend Bishop, yun yung may mga sikretong tinatago Kaya ayoko magpalagay ng ganun. Okay na nga sa akin, brother Brother, Tuldok. PTR, Tuldok. Hindi naman mahalaga yung titulo Ang importante, nag-lead and guide, no? Yun lang talaga yung trabaho ng pastor Wala naman talagang, alam nyo, no? Nakakalungkot. Meron po mga pastor ngayon, parang boss talaga. Boss. Pagtimpla mo nga ako ng kape. May mga ganyan mga pastor, inuutosan yung mga miyembro niya, no? Timplahan mo ako ng kape. Anyway, speaking of miyembro niya, may mga pastor, ina-address niya, ito si Brother Yuri, miyembro ko to. May mga ganyang pastor na ganyan ang term na ginagamit nila Actually, ang pastor, wala siyang miyembro. Dahil miyembro lang din siya ng chief shepherd. Amen? So, hindi kita miyembro, Brother Yuri, at wala akong gang para maging miyembro kita. Ikaw ay pinagpapastoran ko. At ikaw ay miyembro ng Salt and Light. Kasi miyembro lang rin ako ng Salt and Light May mga pastor, inaangkin niya yung parang ownership ba? Parang siya yung may-ari ng tao. Ito, miyembro ko to Kayong mga miyembro ko, may mga ganong termino, no? Mag-ingat po tayo sa ganon. May mga magiging pastor dito. Wala tayong miyembro. Miyembro tayo lahat ng ating Panginoon Sino sa inyo gusto maging dakila? Siya'y maging alipin. Sino sa inyo gustong maging mataas? Doon siya sa huli. Huwag siya sa unahan. No? Gusto sa inyo maging karapat dapat, siya yung magpakumbaba. Ganun palagi ang sinasabi ng Biblia. Hindi tayo mangunguna palagi na parang tayo yung matalino, mataas, kilala. No. Yan ang dapat matutunan ng mga pastor. At magpapastor pa lang. Kung tama ang puso mo sa gawain ng Diyos, marunong naman ang Diyos Ang Diyos na magtataas sa'yo. Huwag mo nang itaas yung sarili mo. Tapos pag makarinig ka ng mga papuring salita, huwag mong dibdibin, huwag mong isa puso, huwag mong isa isip, ibigay mo kaagad sa Diyos. Para ang Diyos, ibabalik niya uli sa'yo sa ibang paraan. Ang mga pastor, sila po ay leader by example. Di ba? Kung ang pastor mayabang, edi ganun din ang reflection ng mga miyembro. Mga mayabang din yung mga miyembro. Mapagbataas din. Ang tinuturo natin dito, humility, di ba? Christ-likeness. Amen po ba? Ang ginagaya natin dito, si Kristo. Lahat tayo dito ay gumagaya sa ginawa ni Kristo kasi sinabi ng Biblia, ang ating Panginoong Kristo ay nag-iwan ng kanyang mga halimbawa na sundin natin yung kanyang mga yapak. Diba? Sa aklat ng Pedro, nabasa niyo na ba yun? 2 Peter 2:21, our Lord Jesus Christ given us an example that we should follow His steps, no? Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. So, ibig sabihin po mga kapatid, ang ating pong, ang mga miyembro, sometimes, yun ang nagiging reflection kung paano sila pamunuan ng kanilang pastor. Kaya kung ang pastor ay masigasig, dapat ang mga miyembro masigasig din. Amen? Kasi lahat tayo gumagaya lang kay Kristo. Kung ang mga miyembro kung ang pastor maaga pumunta sa church, dapat mga miyembro maaga din pumunta sa church. Amen? Kung ang pastor ay nagbibigay ng ikapu, dapat ang mga miyembro nagbibigay din ng ikapu. Kung ang pastor ay nagpe-pray, nagbabasa ng Biblia, nag-aaral ng salita ng Diyos, ganun din ang mga miyembro. Kasi nga ang pastor ay leader by example. Most important ministry ng pastor ay protektahan ng kanyang kawan. Protektahan, pag may mga problema, kakamustahin, kakausapin, bibigyan ng payo. Kasi si Satanas siya yung umaatake. So ang pastor gagamitin ng Diyos yan para magbigay ng counseling, to protect attitude towards your pastor. Una,
Love your pastor. Love nyo ba yung pastor ninyo? Dahil yan ang utos ng Diyos, mga kapatid. Unang Thessalonica, chapter 5, verse 12 to 13, no? Sabi nga dyan, and to esteem them very highly in love for their works' sake. Mga kapatid, alam ko naman, no, yung love, yung respect na tinatawag natin, hindi naman yung jojosin na natin eh. Diba? Hindi naman ganon. Kasi alam natin na ang tao, ang pastor ay tao pa rin yan. Pero yung maalala mo siya sa panalangin at irespeto mo siya pag nasalubong mo, no, wag yung parang wala lang, batiin mo siya. O kaya kung minsan naman pag dumalaw sa tahanan ninyo, bigyan mo ng magandang pagsalubong. Hindi yung pagpasok sa tahanan ninyo, naka-D4 ka pa, tapos nakaganon ka pa, basta pasok ka lang, no? May mga ganyan kaya, mga kapatid, parang kaibigan na lang ang turing niya. Kaya ako ayokong mangyari yan sa Salt and Light na parang kaibigan lang, halos parang kaibigan lang, no? Pwede nyo ako maging kaibigan, pero meron siyang limitation. Kasi pastor pa rin, ginagamit pa rin ng Diyos yan eh. Kasi pag tinropa-tropa mo lang yan at wala ka ng respeto, sinisira mo yung disenyo ng Diyos. Ibigin, mahalin. Sabi niya, lalong-lalo na, no? To them which labor among you. Yung nagpapagal sa'yo, yung nag-aalaga sa'yo, spiritually, nagbibisita sa'yo, nagpapakain sa'yo sa salita ng Panginoon. Dapat naman siyang mahalin eh. Tama ba? Kasi ako, naging member din ako bago ako maging pastor, mga kapatid. At na-appreciate ko po yun until now. Hindi ko po yun makalimutan yung tatay ko sa pananampalataya na dahilan kaya ako nagsuko ng buhay sa Panginoon at naging tapat sa Panginoon dahil ginamit siya. So, hindi ko makakalimutan yung ginawa niya. Dahil kung hindi siya ginamit ng Diyos, wala rin ako ngayon sa aking kinakatayuan. So, ipag-pray nyo, mga kapatid, na gamitin kasi paano kung walang nagsuko ng buhay? Nasaan ka kaya ngayon? Kung walang pastor na ginamit para matuto ka sa spiritual, what do you think? Nasaan ka kaya sa oras na ito? Ano kayang ginagawa mo? Linggo pa naman ngayon. Masarap mag-ihaw, di ba? Masarap mag-ihaw pag linggo. Yung may liempo kang, ganun kasi ginagawa ko noon pag linggo yun. Sa tiyuhin ko na nagtatrabaho ako. Ako yung taga-ihaw. Paypay, no? Tapos pagkatapos na, naka-ready na yung mga long neck, no? Yung mga mucho na tinatawag. Tapos yung napakaraming yelo, lalagyan mo ng mucho na pulang kabayo. Nung wala ka pa sa pananampalataya, pero may ginamit ang Diyos na pastor para maunawaan mo na hindi diyan iikot ang buhay mo, kundi sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Mga na nagki-care sa'yo spiritually. Minsan nagbabackslide ka pa. Paano kung wala ka talagang pastor? Kaya mo kayang mag-aral mag-isa at alamin kung ano yung mensahe sa'yo ng Diyos, self-study? Kaya mo ba yon? Ikaw mag-guide sa sarili mo para lumago ka spiritually? Hindi ka naman pastor. Ang pastor tinawag para magturo. Pero bago po yan matuto, tinray na ng Diyos yan. Kasi, every Sunday, siya lang yung magtuturo eh. Kaya mahalaga sa amin yung pastor's fellowship eh. Kasi doon kami makakapakinig sa aming mga kapwa-pastor. Ganon din, yung mga nagpipreach kada hapon, mahalaga rin yun sa pastor. Kasi kung puro lang kami turo, hindi kami kumakain, mahirap din, mga kapatid. So, ikaw, mga kapatid, kung may pastor ka na nag-guide sa'yo, magpasalamat ka sa Diyos. Kasi there are many churches nowadays na wala po silang pastor. Okay? So, sabi dyan, love your pastor. The pastor of the church is a gift from God. Amen? The pastor of a church is a gift from God. Regalo ng Diyos. Malapit sa puso. Love and respect your pastor. Especially who labor in the word and doctrine. Sabi nga, do not muzzle the ox. Huwag mong bubusalan yung gumigiik sa giikan. Hayaan mo siyang kumain sapagkat ang nagtatrabaho ay karapat-dapat ng gantimpala. Okay? Yun po, mga kapatid. Sino po yung sa church natin bukod sa Diyos,
Kung sino po yung pinaka-concern sa mga miyembro, yung pastor yun eh. Pag hindi magsisimba yung isang miyembro, iisipin niya ba't hindi ka nagsimba? Iisipin niya, kumbaga nasa isip ka niya, bakit kaya hindi siya nagsimba? Iisipin niya, kailan siya pwedeng dalawin, yung hindi siya busy. Alam niyo yun, nasa isip ka ng pastor. Kasi sabi ng Bible, for they watch for your souls. Sometimes nga, sisisihin pa ng pastor yung sarili niya. Baka meron siyang nasabing hindi maganda, kaya hindi ka nagpapatuloy. No? May mga ganyang tinatawag na guiltness ang pastor. Pero, hindi na i-appreciate ng mga miyembro yan eh. Akala nila, ay, di ako magsisimba. Marami namang hindi na dyan eh. Marami namang, kumbaga, hindi naman daw siya kawalan kung hindi siya magsimba. Kaya okay lang. Kasi nandyan pa naman yung iba. Pero sa hindi mo pagdalo, unang-una, hinahanap ka ng Diyos. Sinabi ng Biblia yan, hinahanap ng Diyos ang mga mananamba sa Kanya. Hinahanap ka din ng pastor. Amen? Kaya, isang appreciation, kapatid, sa ating Pastor's Appreciation Month. Hindi ko kailangan bilhan nyo ako ng mga material na bagay, damit, barong, sapatos, kung ano-ano man. Isang magandang appreciation na ang pwede nyong maibigay sa inyong pastor, magpatuloy lang po kayo. Kaming mga pastor, kailangan namin ng prayers sa inyo, mula sa inyo. Yan ang kapangyarihan. Kumbaga yan ang gasolina eh. Yan ang gasolina ng iglesia natin. Without prayers, hindi tayo tatakbo. Hindi tatakbo yung mga gawain na meron tayo. Kahit napakaganda ng programa, kapatid, hindi naman po nakasalalay sa programa yan eh. Aanin mo yung magandang programa, wala namang panalangin. No. Bali wala. Napaka-importante ng panalangin sa ating iglesia. I want to tackle this, mga kapatid, no? Para matutunan po at maiwan ko sa inyo. Alam nyo, natutuwa ako. Hello, makinig po kayo kasi mahalaga ito. Natutuwa po ako sa mga miyembro sa church natin na kahit alam nilang hindi ko naman kailangan dahil alam nilang may trabaho ako at meron akong income, pero marunong silang magbigay. No? Marunong silang magbigay dahil yan ay appreciation sa pastor. Alam nyo, hindi po kayo magbibigay dahil kailangan ni pastor. Pangit po yun, kapatid. Di ba sabi ng Bible, not grudgingly or of necessity? Amen? Hindi dahil sa kailangan. Nakakaawa naman si pastor, bigyan nga natin. Dahil doon lang, kaya ka magbibigay, nakakaawa. Hindi naman kailangan ni pastor, bigyan natin. No, alalahanin mo yung pastor mo pag pinagpala ka ng Diyos. No? Yan po ay trabaho o isang paraan ng appreciation ng mga miyembro sa kanyang pastor. Pag halimbawa lang, kapatid, pag magbo-birthday yung pastor, maaalala nyo ba siya? O kaya yung pamilya niya, maaalala nyo ba? Yung pastor, sinusurprise niya yung miyembro. Yung miyembro, hindi sinusurprise yung pastor. May mga ganon eh. No? May mga ganon. Dito sa Salt and Light, gusto ko pong matuto ang Salt and Light MBC members na matutong mag-appreciate sa kanilang pastor. Even, no? Makinig po kayo, I am not speaking about amount or money, even in a smallest or simplest way. Malaking bagay na po yun. Appreciated na po yun, mga kapatid. Kasi isa yan eh. Isa yan sa gusto ng Diyos at gusto ko rin na matutunan ng mga miyembro. Hindi masanay ang mga miyembro na laging si Pastor Andrew ang magbibigay sa miyembro. May pastor nga. Isang kilala kong pastor, mayaman siya, yes. Pag uuwi yung kanya mga miyembro, nakapila. Alam niyo kung anong ginagawa niya? Pamasahe. Pila, pamasahe. Ngayon, hindi na magbibigay ng pamasahe. Hindi na tuloy magsisimba. Mali yun. Sinanay ng pastor eh. Hindi na tuloy magsisimba kasi nasanay. Mayroong pamasahe kada Sunday. Hindi naman palagi may pera yung pastor eh. Mangangailangan yan balang araw. Kapatid, pasensya na. Wala akong ano ngayon eh. Hindi na tuloy bumalik si nanay. Kaya maling paraan yung ganun eh. Sasanayan mo yung mga miyembro na
ibibigay mo sa kanya lahat. Mas maganda nga kapatid kung wala kang pamasahe, kaya mong pumunta sa church, napatunayan mong mahal mo ang Diyos. Naglakad ka, hindi kita bibigyan ng pamasahe, bababayaan kita maglakad para malaman ko kung mahal mo talaga ang Diyos. Pastor, wala akong pamasahe. Pwede mo ba akong bigyan ng GCash para makapagsimba ako? Hindi kita re-replyan para malaman ko kung magsisimba ka ba kahit wala kang pamasahe. Yun ang tama, kapatid. Kesa yung dahil may pamasahe ka, saka ka lang nagsimba, hindi mo napatunayan na mahal mo talaga ang Diyos. Okay? Ako, hindi ko sasanayin yung mga miyembro. Hindi kayo kasi matututo pagka hindi nyo maranasan yung mga ganun Malalaman nyo, pag naranasan nyo, naglakad kayo ng medyo malayo, sabi mo, pagdating mo sa church, ganun ka, no? Salamat, mahal ko talaga ang Panginoon. Amen? Kasi nakarating ka, pawis na pawis ka mahal mo talaga ang Panginoon. Kesa nakarating ka dahil mahal mo lang si pastor, binigyan kanya ng pamasahe. Mali yun, kapatid. Amen? Sabi support and bless. Pagkat may Pastor Andrew na buhay, magtuturo po talaga ako ng salita ng Diyos. Yan po ang aking commitment sa ating Panginoon. Hanggat buhay po ako, magtuturo po ako ng salita.